guys, for today's vlog, papunta ulit tayo ng Manila para kumuha ng CFO certificate dahil sa natanggap ko ng aking OCI. Sa wakas, after mahigit ng 3 buwan, na-receive ko din ang aking OCI or Overseas Citizenship of India. Ito guys yung parang visa ko na pang lifetime. Para pagdating ko sa India, hindi na ako mag-extend or mag-renew ng visa. So after kong ma-receive yung aking OCI guys, pwede na akong umattend ng CFO or Commission on Filipino Overseas Guidance and Counseling Program. Ito yung counseling program guys sa mga mag-stay na matagal sa lugar ng kanilang asawa, spouse or fiancé. As usual, ang aga ko na namang dumating sa bus terminal, kaya tatambay muna ako dito at maghahantay ng oras. Dumating ako dito guys, alas 7 ng umaga, mahaba na ang pila. Kaya dapat yung mga may planong pumunta dito, kahit mga alas 6, andito na kayo, pwede nang pumila. So, ang nangyari mga mi, ang aga-aga kong pumila pero palpak yung aking lakad kasi kulang yung aking requirements. Napatanong tuloy ako mga mi sa aking asawa kung bakit napakamalas ko pag naglalakad ako ng aking requirements. Ang sagot naman niya sa akin mga mi, kasalanan ko daw kasi lagi ko daw pinagpapaliban yung paglalakad ng aking requirements, which is tama naman siya mga mi. Minsan kasi may pagkamanya na habit na ako eh. Kaya kahit mag-iiyak ako, wala akong magagawa mga mi, kundi bumalik na lang sa Pangasinan at kumpletuhin ang mga requirements at babalik ulit ako para kumuha ng CFO certificate. Andito na rin pala ako ulit sa bus terminal mga mi at suking-suki na talaga ako dito at halos araw-araw ay andito na ako. Uupo muna tayo mga mi dito sa bus terminal habang nag-aantay tayo ng oras, tapos mamaya magga-grab tayo. Mga mi, hindi ako makapag-book ng bagong appointment kaya nagpatulong na ako dito sa staff ng CFO. So pagkatapos makancel yung previous na appointment ko, sabi niya, i-check ko ulit after 1 o'clock. Pero hinintay ko muna siya mga mi para sigurado na makapag-book ako ng bagong appointment.
Ay, matigas yung kanin. So guys, pabalik ako ng 5-star bus terminal kasi hintayin ko yung kliyente ni Mami. Matutulog ako sa accommodation nila. Dito ako sa harap ng CFO. Bukas yung naibook ko na appointment. Alas 9 ng umaga, so makikitulog ako dun. At dito sa likuran ko, ayan, maraming camera from GMA Network. Baka ma-discover ako, guys. Charot. Nag-book ako ng Grab. Malapit na siya. Mga 2 minutes na lang, andito na siya. Andito ako ulit, guys, sa bus terminal kasi dito ko hihintayin yung kliyente ni Mami ko. Makikitulog ako dun sa accommodation nila para bukas maaga ako kasi alas 9 yung appointment. Pag alas 9 yung appointment, dapat mga before 7 andun ka na. Pero mga 6 dapat andun na ako kasi mahaba na yung pila eh. Pag dumarating ako ng mga past 6, mahaba na yung pila. So aagahan ko bukas. At sana bukas matapos ko na ma-approve lahat yung requirements ko para tuloy-tuloy na. So dito muna ako, kakain muna ako ng donut, dessert. So yun guys, see you later again. Andito na pala kami mga miss sa van at hindi ko alam kung saan kami pupunta. Kaya sunod lang ako ng sunod sa kasama ko. Pagkatapos ng sa van, sumakay naman kami ng tricycle. Ayan at medyo malapit na rin kami. Nag-take out na rin kami ng mamimerienda sa 7-Eleven. Mabuti na lang may kakilalang mami ko na matutulugan ko ngayong gabi kasi takot din akong mag-isa na tumuloy sa hotel. At para na rin makatipid ako kasi ilang beses na rin akong pabalik-balik dito sa Manila at nauubos na yung budget ko. Nagpapasalamat din pala ako dito sa sumundo sa akin. Shout out sa iyo, Maricar. Maraming salamat kasi sinundo mo ko kahit ang init-init at nilakad mo yung sa Cubao. Sa wakas mga mi, nakarating din kami. Ito na nga, papahinga muna ako kasi sobrang pagod sa biyahe. Hello mga mi. So, yan, mag-aalas 5 na guys. And, palabas na kami dito sa boarding house na tinuluyan ko. Makikisabay ako dun sa isang, yung sumundo sa akin kahapon. Magko-commute papuntang Cubao. Tapos mag-grab na lang ako papuntang CFO.
Ay, batang kumakanta ng asuka, guys.